Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Jeg. Itong ikukwento ko po sa inyo, naganap ito nung may tatlong kumpare si Papa na galing Saudi na nakipag-inuman po kay Papa sa may sala ng bahay namin. Naglalaro kami noon ng tagu-taguan kasama ang mga pinsan ko nung biglang may lalaking parang matutumba at pasuray-suray na sumandal sa dingding ng likod ng aming bahay kung saan po ako nagtatago doon. Sinandal niya po sa dingding yung braso niya at ibinangga niya po ang noo niya sa braso niya. Kasabay noon, doon na po siya nakaisip na magbawas ng tubig sa kanyang katawan. Doon na po siya nagjingle. Opo, sa dingding mismo ng aming bahay. Sa likod. Sa totoo lang, tatlo silang magkukumpare ni Papa na pabalik-balik doon sa likod ng aming bahay. Doon po sila umiihi. Gawa ng mga kainuman po sila noon ni Papa. Mga hapon na po iyon. Pero itong kinukwento ko po sa inyo na huling nakita ko ay tumatak po talaga sa isipan ko dahil grabe po Sir Will. Super ducks po siya. At sa buong buhay ko po, ngayon lang po ako. Noon lang po nung time na yon nakakita ko ng ganon. Partida pa nga po dahil tulog pa nga po yun eh. Hindi pa nga po gising nung makita ko yun. Hindi pa buhay gawa ng lasing na ata sila at siya. Tulala na lamang po ako at pagkalakas po ng kalabog ng puso ko nung mga oras na yon. Sa loob-loob ko, grabe naman po itong kumpare ni Papa na dumayo pa dito sa bahay para uminom. Kamusta kayang asawa nito? Dito na po ako biglang hinila ng pinsan ko patungo po sa kusina. Hinila ako ng pinsan ko dahil masama raw na nanonood po ako Sir Will nung mga oras na yon. Doon po sa kumpare ni Papa. Diego, ano ginagawa mo? Bakit ka nanonood dyan? Mas mayang ginagawa mo na yan. Baliw ka. Baliw ka rin. Di naman ako nanonood eh. Siya nga yung pumunta dito sa pinagtataguan ko. Hindi ko kasalanan kung nakita ko. At binantayan mo naman. Hindi. Hindi ko binantayan. Nagulat lang talaga ako. Natulala ako kasi pagkahaba talaga eh. Baliw ka talaga Diego. Kumpare yan ni Papa mo, hindi mo ba alam? Alam ko. Ngayon lang taga kasi ako nakakita ng lalaki na mayroong ganyan nakatangian eh. Okay. Pasok na lang tayo doon sa kwarto ng bahay ninyo. Sa kwarto mo. Doon na muna tayo. Ano naman gagawin natin sa kwarto ko? Eh di ano pa? Doon naman tayo maglaro ng mga pinsan natin ng tagu-taguan. Huwag na dito kasi balik-balik dito yung mga kainuman ni Papa mo eh. Baliw ka, hindi tayo pwede sa kwarto ko ngayon. Nandoon na yung dalawang kumpare ni Papa. Bumagsak na sila doon. Iyan na lang ang natitirang kainuman ni Papa. Yang nakikita mo sa may likod ng bahay na nagjijingle ngayon. Ang tindi naman ng katangian na yan ng lalaki na yan na kainuman ni Papa. Okay kung hindi pwede, uuwi na lang muna kami ng mga pinsan mo. Gutom na kami eh. Sige Diego, aalis na kami. Sige, kita-kits na lang ulit mamaya. At bigla po ako tinawag noon ni Papa, Sir Will. Tumakbo ako patungo sa harapan ni Papa at nung kumpare niya na bumalik na noon, nakainuman niya na may matinding katangian. Nakayuko po ako at di ako makatingin sa kumpare ni Papa kasi siya talaga yun eh. Yung nakita ko po sa likod ng bahay namin. Nakita ko talaga eh. At habang di mapakali ang paa ko, habang nagsasalita si Papa sa harapan ko na parang pinagagalitan ako, pero ipinakikilala niya po ako dito sa kumpare niya na nakita ko nga po sa likod ng bahay namin. Habang kausap po ako ni Papa, napagawi po ang mata ko doon sa nakita ko habang nakaupo siya kasi halatang halata mo pa rin po talaga nung mga oras na yon. At muling kumalabog po ang tibok ng puso ko noon Sir Will. Dahil na nga po sa namamasdan ko, di maikakaila na hindi kayang takpan ng shorts niya
ang nakita ko sa likod ng bahay namin. Tumingala po ako sa bubong upang hindi ko na mapansin pa iyon. Subalit pinagsabihan ako ni Papa. Hoy Diego, umayos ka nga. Pinapakilala kita dito sa kumpare ko. Ninong mo siya. Hindi mo kailangang tumingala dyan. Huwag kang mahiya. Tumingin ka sa kanya. Dali na. Bakit ka ba tumitingala? Kanina ka pa. Ay wala. Wala po Papa. Ninong ko po pala siya. Oo, ninong mo siya. Galing siya ng Saudi. Kaya ngayon mo lang siya nakita. Ngayon lang siya nakapunta dito sa atin. Okay po. Maligaya po akong makita ka, Ninong. Maligaya? Maligaya tapos tingala ka ng tingala sa bubong. Ano bang nangyayari sa'yo, Diego? Sir Will, walang kaalam-alam si Papa noon na iniiwas ko talagang mata ko na magkasala kasi nakaturo po talaga sa kaliwa eh. Hoy Diego, yumuko ka nga. Magmano ka na dito kay kumpare ko na ninong mo. Opo pa. Mano po ninong. Salamat iyo. Kakaan ka. Dito ka. Upo ka sa tabi ko. Okay po. At sumabat na po noon si Papa, Sir Will. Ano? Pinapaupo ka ni ninong mo sa tabi niya. Umupo ka na. Para makilala ka niya. At magkakilala kayong dalawa. At umupo na nga po ako sa tabi niya noon, Sir Will. Amoy na amoy ko po ang mamahali na pabango na galing pa ata ng Saudi iyon. Habang nakaupo po ako, nahahapyawan po ng mata ko yung nakita ko po sa likod bahay. Hindi po ako nilulubayan ng mga imahinasyon ko ng mga oras na ito. Bakit po ako nagkakaganito? Nagkakasala na po ba ako sa ganito? Sa kumpare ni Papa? Hindi man lang tinatabla ng iniinom nila itong si Papa at ang kumpare niya. At kailan kaya ito uuwi at aalis itong kumpare niya na ninong ko pala. At nang makaalis na nga po ako dito, nakakainis. Sagabal po sila sa paglalaro namin ng mga pinsan ko. At habang nagmumuni-muni ako, tinawag ako bigla ni Papa. Diego, lulubog ng araw. Maggagabi na. Bakit po Papa? Anong bakit? Samahan mo na itong sininong mo. Ha? Samahan naman po saan? Nagtatanong ka pa? Ang tamad mo talaga. Samahan mo sininong mo. Doon sa likod ng bahay natin. Doon sa kubo. Doon muna siya magpapahinga. Doon mo siya patulugin. Ano? Doon po siya matutulog ngayong gabi pa. Ginagamit ko po sa pagbabantay ng mga kambing natin sa gabi. Yung kubo na yun eh. Narinig mo naman sinabi ko sa iyo, di ba, Diego? Doon nga. Papa naman, magbabantay ako ng kambing mamayang gabi. Saan po ako matutulog doon? Di doon din. Magbabantay ka pa rin naman ng kambing kahit nandun itong ninong mo. Sige na. Samahan mo na tong kumpare ko. Pabayaan mo siya makapagpahinga doon. Dahil pagod siya galing sa Maynila. Galing pa yan ng Saudi. Ngayon lang siya nakapagbakasyon at nakapagpahinga. Sige na, samahan mo na si ninong mo. Opo Papa. Ninong, tara na po. Sumunod po kayo sa akin. Dito po ang daan patungo dun sa kubo. Akbay na po kayo sa akin kung medyo lasing na po kayo. At sinamahan ko na nga po siya noon, Sir Will. Pagdating ko po sa kubo, bigla po siyang bumagsak, Sir Will, at nakatulog siya. At ang lakas ng hilik niya. Habang tulog siya, litaw na litaw po at kitang-kita ko na naman ang bagay na nakita ko sa likod ng bahay namin. Hindi talaga nagpapaawat sa pagpapapansin sa mata ko iyon. Bakit ganitong nangyayari? Inaagaw talaga ang mata ko ng bagay na yun. At bakit ako pa? At bakit kabang-kaba ako kapag nakikita ko talaga yon?
Ninong. Gising pa po pala kayo. Akala ko po bumagsak na kayo. Oo, gising pa ako. Ano bang tinitignan mo? Wala po, Ninong. Ano pong sinasabi yung tinitignan? At saka matulog na po kayo. Hindi pa ako inaantok eh. Hindi naman ako tinamahan nung iniinom namin ng papa mo. Mahinang klase yun. Kung hindi po kayo tinamaan, bakit yung dalawang kaibigan ninyo ni papa ay bumagsak na doon sa kwarto ko? Pagod kasi ang mga yun sa trabaho, kaya ayun, tinamaan agad. Ninong, kung hindi pa po pala kayo matutulog, bakit sumama pa kayo dito sa kubo? Di ba dapat nagpatuloy na lang kayong magkwentuhan pa ni papa? Ngunit Sir Will biglang ngumiti si Ninong. Ngumiti po siya sa akin, pati mata niya nakangiti. Sir Will, ang ngiti na yun ni Ninong ang hindi ko makakalimutan. Ngiti na para bang may ipinapahiwatig. Bakit po ganyan po kayo makangiti, Ninong? Nakakaduda naman po ang ngiti ninyo na yan. Wala ito. Ngumingiti ako sa'yo kasi di ko akalain na ganyan ka na pala kalaki ngayon. At ang gwapo mo na. At ang cute mo pa. 5 taong gulang ka pa lang noon nung huling makita kita dito, bago ako pumunta ng Saudi. Talaga po? Nakita nyo na pala ako noon. Bakit hindi nyo man lang matandaan ako nung nakita nyo ako kanina? Kasi nga, puro lalo ang nasa isip mo noon eh. Wala ka man lang pakialam sa akin. Kahit ngayon, wala kang pakialam sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun hindi kita natatandaan. Natatandaan kita. Hanggang ngayon, puro laro pa rin ang inaatupag mo. May bigote ka na pero laro pa rin ang nasa isip mo. Tignan mo tuloy nangyari. Nakita mo tuloy kanina. Ano pong nakita? Basta alam kong nakita mo. Itong masasabi ko sa'yo. Alam mo bang kahit isang babae ay wala pang nakakakita niyan? Kundi ako lang. Swerte mo. Nakita mo. Kaya ka ba kabado? Ha? Hindi po ako kinakabahan ngayon, Ninong. Ano po bang tinutukoy ninyo na nakita ko? Hindi ko po kayo mag-gets. At dito na nga po bumangon si Ninong noon, Sir Will, at inilagay niya po ang pisngi niya sa may dibdib ko. Pinakinggan niya po ang tibok at kalabog ng puso ko. Opo, Sir Will, inilagay niya po ang pisngi niya sa may bandang puso ko. At rinig na rinig po talaga, alam ko, rinig niya ang kalabog ng dibdib ko. Gawa ng ang lakas po talaga ng tibok ng puso ko noong mga oras na yon. O, diba? Tama ako. Kinakabahan ka? Gusto mo ba? Gusto po ng ano? Ikaw, magsabi ka lang. Mapagbigay naman ang ninong mo eh. Tsaka, tagal na rin talaga na panahon na hindi man lang yan nagagamit. Maging ng babae. Hindi kasi ako mahilig eh. Hindi po nagagamit ang ano, Ninong. Hay, nako Diego. Ang bagal mo mag-isip. Kaya nga sumama ako sa'yo dito sa kubo sa'yo. Kahit di pa ako masyadong tinatamaan. Tapos ganyan ka pa. Hindi mo magets. Ang ibig niyo pong sabihin, Ninong, nagkunwari po kayong inaanto kanina para lang makapunta dito sa kubo at samahan ko? Si Papa paano na yun? Mag-isa na lang po siya doon sa sala namin. Hayaan mo na siya doon. Ang importante maging masaya ka. Kasi nasikrapan kita ng mata ko kanina. Tulala ka doon sa may likod ng bahay niyo eh. Nung makita mo ako,
Alam mo bang, alam ko na gustong gusto mo ito. Alam ko, sigurado ako. At dito na nga po ako natula, Sir Will, sa mukha ni Ninong na nagpapakyut sa akin habang binibigkas niya ang mga salitang ayon. Tandang-tanda ko po ang mga sandali na ito dahil di ko talaga makalimutan sa buong buhay ko eh. Kaya naipadala ko po ang sulat na ito sa inyo dahil hanggang ngayon ay ginugulo ako ng mga pangyayari na ito. Hinahanap-hanap ko po siya. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po ako nagkakagusto sa babae hanggang ngayon dahil kay Ninong. At sa pagpapatuloy po ng kwento na iyon na ito, Ninong, bakit po ganyan kayo? At bakit po ganyan yan kalaki? Hindi ko alam. Pinanganak ako na ganito na talaga yan. Pinanganak rin ako na hindi rin ako mahilig mambabae. At baka namahan ako yan kay tatay ko. Kaya ganyan talaga yan. Katindi. Talaga po, Ninong. Kaso Ninong, hindi ko naman po alam ang gagawin ni Johnny. Alam mo na yan. Ikaw na bahala. Kahit anong gusto mong gawin ay okay sa akin. Sobrang tagal niya yan. Di ka mahihirapan dyan. Madali lang yan mapaamo. At dito na po ako, Sir Will, umakyat sa kubo. Naglakad na po ang paa ko noon paakyat sa hagdan. Sa hagdan ng kubo patungo sa papag. At dumaan po ako sa tabi niya, sa tabi ni Ninong na nakaupo noon sa hagdan. Paglagpas ko po kay Ninong ay humiga ako sa tulugan, doon po sa may kutsyon sa papag. At humiga na rin po siya sa may tabi ko. Sabay kindat po niya ng mata niya sa akin pagtingin niya sa akin. At ngumiti po siya. Ilang segundo pa lang po, Sir Will, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Hinanap na nga lang po ng kamay ko ang bagay na nakita ko sa likod ng bahay. Kusa na lang po iyon hinanap ng aking mga kamay. At nung mahanap ko po iyon, nagulat po ako, Sir Will. Halos parang bato na siya. Ganun po talaga, Sir Will, pag sobrang tagal daw na hindi man lang nagagamit ang malabato na yon na sinasabi ni Ninong. Ngumiti si Ninong sa akin habang nakatingin siya sa mukha ko at nagkatinginan kami. Nagulat ako, nag-kiss siya bigla sa may noo ko at ang sabi niya, "Sige na, ikaw na bahala. Pipikit na lang ako ha. At magpapaka-relax na lang ako dito. Bahala ka na dyan, Diego, total. Gustong gusto mo na. Gustong gusto mo naman yan eh. Sige na." Sir Will, 7 minuto pa lang ang nakakalipas. Sumabog na lang po ang Mount Pinatubo. Ang daming lava ang dumausdos pababa mula sa napakataas na bundok ng Mount Pinatubo. Ang kakapal po ng lava na umaalingasaw po ang amoy doon sa loob po ng kubo. Humanap po ako ng basahan pero wala akong mahanap. Hanggang sa yumakap na lang po si Ninong sa akin. Napagod po siya at ang sabi niya, salamat daw po kuno sa akin dahil ewan ko ba. At diretsong nakatulog na nga po si Ninong hanggang sa lumalim pa po ang gabi at tulala po ako sa mukha niya na medyo gwapo naman po. Bakit po ako nagkaganito, Sir Will? Maituturing na po ba akong bakla dahil sa pangyayari na yon? Dahil nagawa ko ang isang bagay na bawal sa lipunan? At kinaumagahan noon, nagpaalam na po si Ninong kay Papa at pinuntahan niya po ako sa may kubo at niyakap niya po ako at ang sabi niya, aalis na
aalis na daw po siya at babalik na ng Maynila. At nung makaalis na po siya, bigla niya po akong in-add friend sa Facebook. At naging magkaibigan po kami sa Facebook. At hanggang ngayon po ay kinakausap niya pa rin po ako sa chat sa Facebook kahit nakabalik na po siya ng Saudi noon. Minsan po Sir Will, pinapadala niya po ako ng 2,000 pangkain ko raw po. At palagi po siyang nangungumusta sa akin at nagchat. Palagi raw po akong mag-iingat at alagaan ko raw po ang sarili ko. Nagmamahal, Diego.